Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinaguga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya at nilibot ni Jesus ang mga inayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, sa mabuting balita, bumalik si Jesus sa kanyang sariling bayan. Kilala siya ng mga tao, pero hindi siya tinanggap. Sa halip na maniwala, hinusgahan nila siya batay sa kanyang pinanggalingan. Hindi ba ito ang karpentero anak ni Maria? Dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, kakaunti lamang ang kababalaghang nagawa ni Jesus doon. Dito natin nakikita ang isang masakit na katotohanan. Minsan, ang pamilyar ay nagiging dahilan para mawalan tayo ng paggalang. Kapag sanay na tayo sa isang tao, pari o kapatid sa pananampalataya, hindi na natin nakikita na maaring ginagamit sila ng Diyos bilang kanyang instrumento. Sa unang pagbasa sa Samuel, si Haring David, dahil sa kanyang kayabangan at maling pasya, nang makita niya ang pinsalang dulot nito, nagsisi siya at humingi ng tawad sa Diyos. Ipinapakita nito na ang tunay na lingkod ng Diyos ay marunong magpakumbaba, umaamin ng kasalanan at bumalik sa Panginoon. Ang mensahe nito para sa atin ngayon, una, huwag maliitin ang mga simpleng paraan ng Diyos. Minsan, ang gumagabay sa atin ay isang simpleng tao lamang. Pero
siya pala ang ginagamit ng Diyos. Pangalawa, suriin ang ating puso. Baka tayo rin ay katulad ng mga taga-Nazaret, nakikinig pero hindi sumusunod, nakakakita pero hindi naniniwala. Pangatlo, ang kawalan ng pananampalataya ay hadlang sa biyaya. Hindi dahil ayaw magbigay ng Diyos, kundi dahil sarado ang ating puso. Pang-apat, magpakumbaba tulad ni David. Kapag nagkamali, huwag magmatigas, magsisi, magbago, at bumalik sa Diyos. Mga halimbawa sa ating panahon ngayon, may taong patuloy na nag-aanyaya sa iyo sa misa o rosaryo, pero binabaliwala mo lang. May pari o laykong nagwawasto sa iyo, pero nagagalit ka. May pamilya kang nagpapaalala ng dasal, pero sinasabi mong busy. Posibleng sila pala ang instrumento ng Diyos para sa iyong kaligtasan. Ano ang ating tamang gawin bilang mga Romano Katoliko? Manalangin sa araw-araw, kahit maikli, magbasa at magnilay ng salita ng Diyos. Tanggapin si Jesus sa Eukaristiya ng may pananampalataya. Magkumpisal ng regular, igalang ang mga pari at lahat ng lingkod ng simbahan. Magkaroon ng pusong bukas sa saway at paalaala. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga kakulangan sa pananampalataya. Palambutin mo ang aming mga puso upang makilala ka namin sa lahat ng paraan at sa lahat ng taong iyong sinugo. Inialay namin sa iyo ang lahat ng may karamdaman, lalo na para sa agarang paggaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Puts, Padre Cesar, Raul, Jonah, Rachel Kay, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, at ng aking buong pamilya na nagdarasal na ito. Pagalingin mo rin, Panginoon, ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanunood nito na may karamdaman, pati na ang lahat ng kaparian. Ipinagdarasal namin ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang lahat ng obispo, ang aming kura paroko, at ang diocesan administrador na si Monsignor Claro Caluya. Gabayan mo rin ang pamahalaan ng Pilipinas upang mamuno ng may takot sa Diyos at malasakit sa bayan. Ipinagkatiwala namin sa iyong awa ang mga pumanaw, lalo na sina Papa Francisco,
Monsignor Hirmas, Pempe, Ferdinand Pasita, Dante, Edwin Obispo Jose, Maria Catalina, Jerry Borado Jr., Padre Joseph, Jerry Dolores, at ang lahat ng aming naipanalangin sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakit at panganib sa kaluluwa at katawan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.